Another day, another mini vlog. Samahan niyo po ako sa pag-ayos sa mga computer at ma-stress sa mga unique na problema. Dito tayo malapit sa San Juan. So try muna tayo ng... Uy, ayaw gumana ng maayos ng Windows. Ay, sira yung keyboard na yun. CMD. CMD. Ito sir, ito eh. Sasak mo. Wait lang boss ha. Di na ako mag-drive. Ako lang. Gagamitin mo keyboard, sira yun. Nasira ko pala yung lakad mo, sir. Windows R. Ayun. Ayun, gumagana. Na kailangan lang siya load. Within 5 minutes na nagraran tong command na to, para ka na naglalaro, nag-YouTube yan. Mapapansin mo dito, patataasin yan yung palo ng proxy. Asan yun? Ito, mapapansin mo, patataasin yan yung palo ng proxy. Ayan, makikita mo yun, sir. Naglo-load to. Naglo-load dyan. Para kang nag-games yan. Ito, bakit may Norton, no? Dapat wala to. Pwede mo tanggalin mo yan, sir? Pwede, tanggalin natin. Ano ba, antivirus yan? Oo. Okay lang ba yan? Wala. Ang totoo, di mo kailangan ng antivirus kasi may built-in na to, yung Microsoft. Control panel, uninstall. Nakikita dito kung anong klase ng kung ano antivirus pumasok dito. Tsaka ano ang market ngayon, ganyan. Madumi na talaga. Sakto lang, hindi pa naman ganun kadumi. Pero usually talaga pag PC, ikaw sir, kung sa ganitong setup ng tayo namin, wala kaming hayop. Sakto lang. Mga ilang buwan bago hindi pa yan ganun kadumi. Yung iba na kapag na ano. Pero tuyot yung thermal paste. Ano yung thermal itong gitna? Hindi, ito. Asan thermal paste dyan? Ito natin. Ito, ayan o. Tuyot na talaga yan. So, kailangan na yan lagyan. Siguro, nung gumamit ito, hindi na nalagyan siguro, no? Hindi, lalo kung office at di rin sila marunong. So, ito, pag nilagyan mo ng thermal paste, sir, edi malilesen yung chance na mag-overheat. Ilang months bago ko maano yan? Taon yan. Taon At least 1 year bago ulit magpalagay. Pero mas kung gusto mong mas... Or magpalagay ka kapag nagkaroon ng problema, tsaka na lang din ilagyan yan. Sana. Mas mahal talaga ang PC pag per piece mong binenta sa Pambira. no? Opo, marami kang mapapakinabangan na ano. Pwede mo pang ano, mabeta Pero yung... kung ikaw yung magpi-PC build talaga, mas mainam na per piece talaga. Minsan okay rin naman na buo na para wala ka nang poproblemahin. Wala ka nang poproblemahin. Minsan, mahirap din kasi yung mag-DIY ka ng per piece. Pero kung may idea ka talaga, marunong ka talaga, makakamura ka pag nag-per piece ka. Ma-minimize mo talaga kung saan yung mura na. Pero totoo yung mga binibenta ko na ang mura na nga. Motor. Grabe, binaha. Inulan. For as low as 15,000 pesos only, may brand new PC set ka na. So sa mga interesado po, mag-chat lang po kayo sa page. Cash on delivery po tayo at no down payment. Ngayon po, nandito tayo malapit sa Ugong. Kung familiar kayo sa Gente de Leon. Pero mukhang di lagi nagagamit Kasi pag ganyan kasi, ibig sabihin lagi nakasara. Lagi siya nakasara. Hindi lang nag-iisa na. Ayan, ang boot niya, UEFI. Nade-detect naman yung So, bakit sa info, walang mabasa na hard drive? Tama ba? Meron 500 gig na gigabyte.
Then hard disk na Seagate. Meron, may nababasa siya. So set default natin. F9, yes. F10. Bali ang story pala niyan, nasira na yung original na drive sa Hindi pwede yun ba't ayaw mabasa? nasira, may nasira na siya na dito na yung kulay blue niya. Seryoso ba? Oh. Ay, wait, nagkatupi-tupi. Etong video na to, pauwi na ako, isiningit ko na lang. Ito yung problema sa USB. Naidiretso ko na yan, kanina tupi-tupi yan. Ay, pumasok ka. Walang charger. Mabilis na pumasok sa walang charger. Yun lang. Etong Windows na to, Windows to sa USB. Yung Nandito. Ang function niyan, syempre kahit corrupt yung program, mababypass ko. Sabi ko. So kung ito nagka-problema, walang problema sa Windows. May parts na pwedeng nagti-trigger. Pero pagka ito hindi nagka-problema, yung program lang talaga ang may problema, yung Windows 10. Pag sinabing program, yung Windows. Yung Windows 10 lang. Pagka hindi nagka-problema. Pero kung magkakaproblema, may problema talaga yung... Baka hindi updated siguro. Ito problema. Ba't hindi niya na-detect? Yung SSD tsaka hard disk. Pero nangyari dito, hindi rin niya na-detect. Hindi niya na-detect parehas. Ano yun? Parehas sira. Manage. Device manager. Disk management. Ayan naman yung SSD. Nade-detect na naman. Pero ba't di niya ma-check yung health? Dapat kasi ma-check na yung health. Itong hard disk Sentinel kasi ang purpose nito para ma-check yung health ng SSD kung goods pa o bad. Kaso ba't hindi lumalabas? Yan ang may mali. Dapat lumabas yan. Try din natin to. Crystal Disk Info. Maski ito, wala akong madedetect. Dapat ito madetect to eh. So anong munang gagawin? I-format agad? Parang para sa akin hindi. Dapat munang ayusin yung pin dito. Yung apat na yun dapat nakahang lang, hindi siya didikit. Kasi pwedeng nagkakaroon ng short circuit, nag-ground. Kaya nagkaka-malfunction. Hindi talaga problema yung hard disk or SSD. Nagkaka-malfunction dito. So, gawin natin. Patayin. First time ba to sir? Select? First time na? First time na may nagpa-home service po kayo. Sorry, tignan yung laptop. Dati pinatingnan nyo na rin. Tingnan namin sa mall. Ano po sabi nila? Palitan yung hard drive. Hindi nila pinansin yung sa ba't bumabaw? Walang screw. Kulang dalawa. Magnet. Yan. Ay, walang hard disk. So ito sir, itong dalawang USB na to. Itong dalawang USB na yan, hindi yan direct sa motherboard. Meron yung separated na board na pwede mong tanggalin yung flex kung hindi mo naman na talaga siya gagamitin. So ang function nito ay audio, dalawang USB, LAN, at saka itong side ng speaker na to. Or pwede rin natin subukan tanggalin, then pagganahin kung ano magiging function niya. So kung biglang aayos, ibig sabihin, ito talaga yung nagkakos dahil nga nagkadikit yun. Ito, yung pangatlo,
Itong side dito nakadikit. Ito naman, tong side dito nakadikit, nakaganon. Nakataas. Ayun, ganun natin siya susubukan. Kapag ito umayos, ibig sabihin, ito yung nagkakos ng malfunction. Pwede rin naman na imbis tanggalin yan, idiretso na lang natin. Tapos wag mo lang sasalpakan para hindi ulit matutupi. Pwede ganun. Parang hindi na talaga siya pwede maayos. Hindi na, kasi pag sinalpakan mo sir, mabebet ulit. Wala na yung ano niya, support eh. Hindi yun napapalitan, no? Yung support na yun. Pag gusto mong palitan to. Hihinangin yan. Or palitan tong buo. Ayan, wala na yung connection niya. So, wala na to. Wala na din dapat to. Wala na to. Yan. So, kapag ito umayos, ibig sabihin, ito, dito talaga nagkakos dahil nagkakadikit yung USB. Pero pag ito hindi umayos, andito talaga ang problema. Okay lang yung ano na yan. So, ang gusto natin, papasok to sa Windows, hindi mag-ahang, hindi magba-blue screen, hindi mamamatay. Pagka hindi na nangyari yun, ibig sabihin, confirm na ang problema nanggagaling dun sa separated na motherboard. Pero pag nangyari yun, ibig sabihin, hindi nakaka-apekto yung yung hindi ko na nakakuha ng video, pero ang ginawa namin, kinabit namin yung SSD na M.2 sa enclosure. Inattempt namin na i-backup yung files. Pero within 5 seconds, nagahang, naglalag. Sabi ni sir, dun sa isang SSD, same din ang result. Within 5 seconds, nagahang, naglalag. Kaya confirm na possible na may problema din yung enclosure ni sir. Kaya ang napag-usapan namin dito, iuwi ko na lang yung SSD para i-backup yung files. And then babalik ako, dala yung files, and then may dala akong bagong SSD para kung sakaling good yung SSD niya, try namin na i-format. Pero kung defective yung SSD niya, bibili niya yung dadaling kong SSD. Pero itatry muna para ma-sure na working talaga, goods talaga.